Inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam dyan ho sa Claveria, Cagayan, pinangunahan ni PBBM. Makibalita tayo kay Eden Suarez Santos. Eden. Yes, Wedge, inaasahan na makatutulong ng malaki ang bagong Union Water Impounding Dam para pahusayin pa ang pagkontrol sa baha, gayon din yung irrigation system at climate resilience sa lalawigan ng Cagayan. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng dam sa Claveria, Cagayan. Personal din na ininspeksyon ng Pangulo ang pagbubukas at ang istruktura ng dam. Sinabi ng Pangulo na pangako ito ng kanyang administrasyon sa mga magsasaka at residente upang mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kaunlaran sa kanayunan. Ang 500 million pesos na halaga ng Union Dam Project na matatagpuan sa Kabikungan River sa barangay ng Union at Kadkadir ay isang flagship convergence project sa pagitan ng National Irrigation Administration at ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Katubigan o Kalsada tungo sa Patubigan Program. Idinisenyo ang dam upang suportahan ng higit sa 1,050 hektarya ng lupang sakahan at inaasahang makikinabang ang higit 1,000 na magsasaka. Kabilang dito ang proteksyon ng slope, mga drainage system upang mabawasan ang siltation ng ilog at slope erosion, gayon din ang pagbaha sa mga lugar ng agrikultura. Ang Union Dam ay bahagi ng mas malawak na network ng mga water impounding projects sa barangay Tabugan at Baksay na kapag natapos na ay magsisilbi sa mahigit 3,000 na magsasaka sa buong Cagayan. Nakipagdialogo rin ang Pangulo sa mga magsasaka na dumalo sa event. Nagbigay ang Pangulo ng tig 10,000 piso sa mga naapektuhan ng mababang presyo ng palay. Narito yung bahagi ng pakikipagdialogo ng Pangulo sa mga magsasaka sa Cagayan. Ito po ay binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema at nakita natin, napakabilis. Ilang buwan ito? 14 months? 14 months. 14 months, zero ito, wala ito. Pero 14 months later, ito na. Meron na tayo. Itong flood control talaga ito. Ang nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag dyan, weir. Hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Bukod pa doon, siyempre, magkabila, meron tayo itong sluice gate na tinatawag sluice gate. So saan kumukuha ng tubig para dadalhin sa pang-irigasyon. Wedge, pagkatapos naman ng inaugurasyon ay ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang halos natapos ng Kamalanyugan Bridge Project na nag-uugnay sa Hilagang Silangat at Hilagang Kanlurang bahagi ng lalawigan ng Cagayan. Ang tulay na nagkakahalaga ng 2.34 billion pesos sa isang 1,580-meter long cable-stayed bridge na nag-uugnay sa mga bayan ng Apari at Kamalanyugan. Ito ang nag-iisang tulay na tumatawid sa ilog ng Cagayan sa pinakahilagang bahagi ng lalawigan. Nangangailangan ito ng 260.2 million pesos pa para tuluyang makumpleto sa January 2026. At sakaling ito'y matapos, Wedge, inaasahan na mababawasan yung oras ng paglalakbay ng ating mga kababayan dyan sa pagitan ng Apari, Cagayan at Ballesteros, Cagayan. Mula sa isang oras ay bababa ito ng 20 minuto kung saan ay pakikinabangan naman ng 6,000 pasahero kada araw. Yan muna, Wedge, ang update sa mga activity ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Back to you. Maraming salamat, Eden Suarez Santos.